Okay, good afternoon. So napapulgarize na po ni Bani. Mano ti talong abot Bani? Bali, 270 sir. 270 talon. Yes, sir. May isa. Dua. Talo. Dami niya. Natadtad po ng pako. Okay. Ganti arami din tabani. Kada higpit po, pag gumamit tayo ng impact wrench, ipa-final pa rin po natin ng tire wrench para lang po sigurado tayong ayos yung kanyang pagkakahigpit. Okay, so na-inspect na po natin yung loob. So magandang practice po ulit na kapag nagtatanggal ng gulong, kuhan lang po natin, inspect lang natin yung area para maganda yung ating access. Dimakil ba niya eh? Dimakil din talaga. Ingatong basit. Up. Okay, buddy. Okay. Yan na. Ayan, bagkat. Ay, bagkat mo? Okay. So ato yung pangtingam muna. Okay. Yes, sir. Okay. And next. Okay. So ito po, dito po nanggaling si Bani. Ganun. So, susunod. Ito. Okay. So, pag titignan nyo po yung bolt, meron siyang nut pala, merong ganon. So, kung titignan nyo po sa loob, hindi siya parang yung mga ibang nut na eksakto sa stud. Ito po, may space, tapos ito po yung parang pinaka-guide niya, yung kanyang chamfer. Okay. So anyway, ang kagandahan po sa chamfer na to, auto-aligning. Kapag hinigpitan po ito, itutulak niya. So, parang bullet guide po ang labas niya. Okay. Ayan. So, harap na. Then, bani, tiraan tali dinayad nga. Atong. Padurun man bani. Yun. Para lang naka-align ng mabuti. Ayos. Okay. And gagamitan natin ulit ng GDX 18 volts dash 285. So ngayon po reverse naman. Kung kanina ito po yung paluwag, then i-reverse lang po ito. Yan. Then panghigpit na po yan. So ngayon po dahan-dahan lang po muna. Yan, parang isa-set lang po muna. Yan po, napakabilis po. Ang laking bagay ng impact wrench. Okay ba na eh? Then, final round. Okay. Okay. Yan po. Bilis magpalit ng gulong. Okay. Then, ibababa po natin yan. Kukuha tayo ng tire wrench. So si Bani po parang nasa pit stop lang ng Ferrari. Bani ba ito ko at yung host baka mapilidan na. Ayan. Okay. Yes. Ito yung ating tire wrench. Makita po natin to. Wala siyang parang switch kung lalakas or ipahihinaan. So single na po siya. Kung ano po yung lakas niya, kukontrolin na lang po dito sa kanyang switch. So brushless motor na po. So let's say po. So kung titignan po natin sa kasi ito po may counter, nagto-torque po ito, umiikot So yung kamay po natin kukontrahin natin ng mabuti. Okay. So lakas-lakas po rin kanyang. Okay, ngayon titignan po natin sa tire wrench kung kumusta po yung kanyang final.
Oh, ito po. Halos kwan na rin po pala. Halos wala nang ikot. Sagad na po. Oh, yun po. So, kumbaga, yung torque po ng 200 model, kwan na po. More than enough para i-final yung stud nut ng mga small light vehicles katulad nitong Grandia. Yan po. Medyo malakas pa po si Bunny pero hindi na po niya napaikot. So, ibig sabihin, more than enough po. So, kung gagamitin lang po sa pagpalit-palit ng mga gulong ng light vehicles, more than enough na po ito para hindi rin siya ganun kalakas dahil hindi rin po maganda yung na-over torque. So yung Dash 400 po nito, hindi ko alam kung ito yung kanyang torque value na max. So hindi ko alam kung 200 Newton meter ito or yung mas malaki nito susunod, yung 400 Newton meter. So i-check ko po check na lang po natin sa manual. Pero ngayon po ang napatunayan natin is itong Dash 285 more than enough na po for light vehicles. Okay? So sa mga ganito po, liit. Pagdating lang po sa braking, medyo kwan lang po siya. Medyo talagang medyo kukan lang siya. Nahirapan siya sa pagbre-brake. Pero pagdating po sa higpitan, more than enough na po. Okay? So yan po ang ating update sa GDX 18 volts Dash 285. Okay? Salamat po!